ay pasasalamat para sa ikatutulupong taong kaarawan ng Camino at para sa ika-64 na kaarawan ng Esther, gayon pa sa kaarawan ni Nina Basil o Christian Aguilera, Patrick Aquino, at Jerome Peralta. Panalangan din po natin ang maagang pagaling ng Judo Coronel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiring. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mo muli iyong katuwaan sa bayan mo sa pagganap sa kaligtasan. Pagkalawang lagi na may kagalang ang maling pataboy ng liyo mo anak, na namamagitan niya sa akin ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Kung po tayo sa kunig, Diyos. Noong pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan siya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang ito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila noon sapagkat pinalaya sila ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y mga gawa ng tolda. Tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Yung araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga, maging Hudyo o Griego. Nang dumating si Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniungkulan ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at gaipin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y napahamak. Hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga taga-tindig." Kaya umalis siya roon at tumira sa bahay na isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos, at ang kanyang sambayanan ay sumasampalataya sa Panginoon. Sumasampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas sa tamang bansay naghahayag. Umawit ng bagong awit at sa puwan ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na mangkamo, yaong hangad na tagumpay. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos, sa tamang bahay ng Basyang. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibigay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingin na may gala, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong gala na purihin sa pag-awit. Tugon. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay. O ang Panginoon. At sa
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nung